Sa isang liblib sa baryo ng Pampanga, nakilala si Rinalyn bilang isang masayahing dalaga. Sa edad na 18 years old, puno siya ng pangarap na gusto niyang maging isang guro, na magturo sa mga batang katulad niya na lumaki sa simpleng buhay. Pero isang trahedya ang nagbago ng lahat. Isang gabi, habang pauwi sila ng kanyang mga magulang mula sa isang kasayahan, sumalpok ang kanilang sasakyan sa isang rumaragasang truck. Sa isang iglap namatay ang kanyang ama't ina. Si Rinalyn naman ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Pagkagising niya sa ospital, wala na siyang makita at nabulag siya. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Ang dating makulay na mundo niya ay nabalot ng kadiliman. Naiwan siyang mag-isa na walang pamilya. Inilipat siya sa isang rural rehab center sa Candaba, kung saan siya'y inilagak ng lokal na barangay para maalagaan. Dito niya nakilala si Vernon. Si Vernon ay 30 years old, na tahimik at hindi palakibo. Wala siyang asawa o nobya kahit kailan. Inaamin niya na hindi siya guwapo. Malapad ang kanyang ilong, may pekas ang balat, at ang kanyang ngiti ay may pilit na lakas loob. Lumaki siyang tinutukso, pinagtatawanan, at tila kinalimutan ng mundo. Pero sa kabila ng kanyang anyo, may pusong tunay at tapat maalaga at puno ng damdaming matagal nang ikinukubli. Unang araw pa lang ng pagbisita niya sa rehab center bilang voluntaryong tagapag-alaga, napansin na niya agad si Rinalyn. Tahimik ito sa isang sulok, nakaupo at tila walang direksyon ang mga mata. Pero sa kabila ng kanyang kapansanan, nandoon pa rin ang taglay nitong ganda at makinis na balat, mahaba at makapal na pilikmata, at mapupulang labi na parang laging namumuo ang luha. Miss Rinalyn? Mahina niyang tanong habang lumalapit. Napalingon si Rinalyn, bagamat wala siyang makita. Ikaw ba yung bagong nurse? Napangiti si Vernon kahit hindi siya nurse. Hindi po volunteer lang ako. Gusto ko lang tumulong. Mula noon araw-araw siyang bumibisita. Dinadala niya si Rinalyn ng taho, pinapakinig ng musika at binabasa ng mga tula. Sa bawat sandali, mas nakikilala nila ang isa't isa. Nagsimulang tumawa si Rinalyn muli, mga halakhak na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Isang gabing umuulan, habang nasa loob sila ng silid-aklatan ng center, nawalan ng kuryente, na puno ng katahimikan ng paligid. Niyakap ni Rinalyn ang sarili, tila giniginaw. Vernon, andiyan ka pa ba? Tanong niya na may bahid ng kaba. Lumapit si Vernon. Oh, huwag kang matakot. Hawakan mo lang kamay ko. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki na magaspang may kalyo pero mainit at totoo. Pasensya ka na kung di mo ko nakikita, bulong ni Vernon, pero ikaw ang una kong naging crush. Hindi agad nakasagot si Rinalyn, pero sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang pisngi ni Vernon, hinaplos at pinakiramdaman. Hindi niya kailangan ng mata para maramdaman ang kabutihan ng isang puso. Wala akong pakialam sa itsura mo, bulong niya. Dito sa dilim, lahat tayo pantay-pantay. At sa gabing iyon, sa ilalim ng bulag na dilim at ulan sa labas ng bintana, naganap ang isang bagay na hindi inaasahan ni Vernon, isang halik na dahan-dahan at puno ng sakit at pananabik. Halik ng isang dalagang muling nagtiwala. Halik ng isang lalaking matagal nang naghihintay ng pag-ibig. Hindi pa iyon ang wakas, kundi simula ng isang mainit at masalimuot na ugnayan sa pagitan ng isang lalaking takot mahalin at isang babaeng nawalan ng liwanag, pero natagpuan ng liwanag sa piling ng hindi inaasahan. Makalipas ang ilang linggo, naging mas malapit na sina Rinalyn at Vernon. Sa bawat haplos, kwento at halakhak sa pagitan nila, isang tahimik na pag-ibig ang unti-unting namumukadkad. Hindi na kinailangan ni Rinalyn ang mga mata para maramdaman ang presensya ng isang lalaking handang mahalin siya ng buo. Isang araw habang naglalakad pa uwi si Vernon mula sa rehab center, napadaan siya sa isang lumang optical clinic. Sa labas nito ay may lumang banner na nakasulat na Advanced Corneal Surgery now available at napahinto siya. Pumasok siya at nagtanong. Ipinaliwanag ng doktor ang posibilidad ng pagbabalik ng paningin ni Rinalyn. Pero may kapalit yun, isang napakalaking halaga.
Hindi kayang abutin ng isang katulad ni Vernon na namumuhay lamang sa maliit na kita sa pagkukumpuni ng motorsiklo at pag-aayos ng sirang appliances. Gabi-gabi iniisip ni Vernon ang mga mata ni Rinalyn, kung paano ito muling makakakita ng langit, kulay at ang sarili niya. Pero higit sa lahat, gusto niyang maranasan ni Rinalyn ang makita ang mundo at makita siya. Sa pagitan ng mga gutom na gabi at patagong pag-iyak, isang madilim na ideya ang sumulpot. Ang dating niyang amo sa motorcycle repair shop si Mang Erning ay kilala sa pagiging tiwala sa kanya noon. Minsan siya pa nga ang pinagkakatiwalaan sa susi ng kaha. Isang gabi bumalik siya sa lumang shop. Maingat at tahimik, kumakabog ang dibdib. Sa dilim ng loob ng tindahan, binuksan niya ang kahang bakal. Andoon pa rin ang lumang envelope na puno ng kita ng shop at ipon ng kanyang amo at mga sweldo ng mekaniko. Pambayad sa supplier. Pinagpawisan siya ng malamig. Pero sa isang iglap ng desperasyon, kinuha niya ito. Lumabas siya nang hindi man lang lumingon. Isang linggo ang lumipas. Si Rinalyn ay naka-admit na sa klinika sa Maynila. Lahat ng kailangan para sa operasyon ay naayos ni Vernon. Sa araw ng operasyon, hawak ni Vernon ang kamay niya. Kapag dumilat ka, gusto kong ako agad ang makita mo, bulong niya. Ngunit hindi niya na sinabi ang totoo. Wala siyang balak sabihin kailanman. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Habang hinihintay ni Rinalyn na dalhin sa operating room, dumating ang dalawang pulis. Tinawag si Vernon. Vernon, inaaresto ka namin sa kasong pagnanakaw. Nakita ka sa CCTV footage, sumama ka sa amin. Walang salitang lumabas sa bibig ni Vernon. Tiningnan lang niya si Rinalyn nakahiga at walang alam sa nangyayari. Paano natubulong niya sa sarili habang unti-unting nilalayo mula sa babaeng minamahal? Sa kulungan, hawak niya ang isang larawan ni Rinalyn, isang Polaroid na ibinigay ng doktor na kuha bago pa man ito nabulag. Sa likod ay nakasulat, para sa taong hindi ko pa nakikita. Pero nararamdaman ko na salamat sa pag-ibig. Habang si Rinalyn ay kasalukuyan sa operasyon, wala siyang kamalay-malay na ang lalaking nagbigay pag-asa sa kanyang paningin ay nawalan ng kalayaan. Dahan-dahang iminulat ni Rinalyn ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, nakita niya ang liwanag, maputi ang kisame, may malalambot na kulay ang kurtina, at ang mundo ay puno ng kulay na matagal niyang pinangarap. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay wala si Vernon. Hindi niya makita ang lalaking lagi niyang kahawak kamay. Hindi niya marinig ang tinig na palagi niyang inaabangan. At sa mga sumunod na araw, linggo at buwan ni anino ni Vernon ay hindi nagpakita. Wala rin siyang alam tungkol sa kanya. Hindi niya alam ang apelido, walang litrato, walang kamag-anak na mapagtatanungan, walang sinabing trabaho, walang ibinigay na koneksyon, parang multo. Isang lalaking dumaan sa kanyang kadiliman at nawala pagmulat ng kanyang liwanag. Lumipas ang ilang taon. Unti-unti natutong tumayo si Rinalyn sa sarili. Pinagpatuloy niya ang buhay. Naging guru siya, tulad ng pangarap niya noon. Hanggang sa dumating si Marco, isang tahimik na negosyanteng balo, may sariling maliit na negosyo sa San Fernando. Inibig siya ni Marco. Pinakasalan at nabiyayaan sila ng dalawang anak, si Clara at si Julian. Masaya ang buhay ni Rinalyn, kumpleto at komportable. Pero sa tuwing mapapatingin siya sa salamin, o sa tuwing makakakita siya ng isang lalaking naglalakad mag-isa, may parte ng kanyang puso ang tila humihinto. Naaalala niya si Vernon habang naglalakad sa simbahan, hawak ang kamay ng anak. Sa kabilang banda, si Vernon ay nagbilang ng araw, buwan at taon sa malamig na kulungan. Tumagal siyang walang bumisita. Walang liham, walang boses mula sa labas ng rehas. Sa una, araw-araw siyang umaasa. Baka hanapin niya ako. Baka tanungin niya ang ospital. Baka sumulat siya. Pero nang lumampas ang ilang taon, naglaho na ang pag-asa. Ang pag-ibig ay naging alaala, at ang alaala ay naging parusa. Sa gabi, hawak niya pa rin ang lumang Polaroid ni Rinalyn, ang mukha nito bago siya nabulag. Diyan lang ako masaya sa alaala nang hindi ako nakita, pero minahal ako, bulong niya sa sarili. At habang ang mundo sa labas ay patuloy na umikot, si Vernon ay nanatiling nakakulong, hindi lang sa bakal, kundi sa isang pag-ibig na nilimot ng panahon. Makalipas ang 15 taon sa loob ng kulungan, tuluyan ng pinalaya si Vernon, hindi dahil sa hustisya, kundi dahil sa kanyang kalagayan. May malalang diabetes si Vernon. Unti-unti,
Inagaw ng sakit ang kanyang paningin. Ironya ng tadhana, kung kailan siya pinalaya, saka naman muling binawi sa kanya ang mundo. Hindi niya makita ang liwanag ng araw, hindi niya rin makita ang mga taong kanyang nadaanan. Isa na naman siyang bulag sa mundong iniwan siya, at sa babaeng minahal niya ng buo. Dahil wala siyang pamilya, wala ring perang naipon, sa huli napilitan siyang mamuhay sa lansangan. Madalas siyang makikitang nakaupo sa tabi ng isang lumang simbahan sa Pampanga, may hawak na lata, at nanginginig ang boses habang humihingi ng kaunting tulong at namamalimos. Isang linggo ng umaga, maaga pa lang ay nagpunta na sa simbahan si Rinalyn, kasama ang asawa at 2 anak. Masaya sila, tahimik ang buhay. Paglabas nila mula sa misa, napansin ni Rinalyn ang isang lalaking bulag na nakaupo sa gilid ng hagdan, payat, madungis at may hawak na lata. Walang ibang ginagawa kundi ang tumahimik sa gitna ng daan. Naawa siya. Mula sa kanyang pitaka, dumukot siya ng 500 piso. Iniabot niya iyon sa bulag. At sinabi ni Rinalyn na ito po ang pera pambili niyo po ng gamot. Kahit hindi niya nakikita ang nagbigay ng pera, ay ramdam niya na ang nagbigay ng pera ay si Rinalyn. Dahil hindi niya makalimutan ang boses ng kanyang minahal. Salamat po, Ma'am Rinalyn. Mahina pero may kasamang luha. Napahinto si Rinalyn dahil nagtaka siya bakit kilala siya at bakit napapaluha ang bulag na lalaki. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Parang may kung anong pamilyar sa tinig na yon. Isang tunog mula sa malayo, mula sa nakaraan at mula sa dilim. Halika na ma, tawag ng kanyang anak. Tumalikod si Rinalyn. Tahimik. Ngunit habang papalayo sila, paulit-ulit sa tenga niya ang salitang, "Salamat po, Ma'am Rinalyn," at lumuluha ang bulag na lalaki. Ramdam niya si Vernon yung bulag pero natakot siya. Dahil kasama niya ang asawa at anak niya. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Gumulong-gulong siya sa kama, pilit nilalabanan ang kaba at takot na sumisiksik sa kanyang dibdib. Bakit ganun ang boses niya? Siya ba si Vernon? Hindi siya nakatiis. Bumalik siya kinabukasan sa simbahan. Inabot pa niya ang pagbukang liwayway. Naglakad siya sa gilid ng simbahan. Sa pwestong yon kahapon niya nakita ang bulag. Ngunit wala na ito. Tinanong niya ang matandang naglilinis. Yung bulag po na pulubi dito kahapon, nasaan na po? Napayuko ang matanda. Nagpakamatay po kagabi, biglang tumatawid sa kalsada. Habang sumisigaw ng pangalan na Rinalyn, mahal kita. Napatigil si Rinalyn. Naramdaman niya ang biglang pagbigat ng dibdib. Napaluhod siya sa tabi ng simbahang iyon habang humahapdi ang kanyang puso. Hindi niya naitanim ang pagdududa at huli na nang maunawaan. Si Vernon pala yon. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking isinakripisyo ang lahat upang ibalik ang kanyang paningin. Sa huling sandali ng kanyang buhay, muling nakita ni Vernon si Rinalyn kahit hindi man niya ito makita sa mata, narinig niya ang boses at dama niya ang presensya. Pero sa pagkakataong ito, siya naman ang hindi pinansin. Minsan sa buhay may mga taong dumarating para maging ilaw sa ating kadiliman. Hindi man sila manatili, ang kanilang pagmamahal ay sapat para baguhin ang takbo ng ating kapalaran. Ngunit huwag nating balewalain ang mga taong minsan nating naging liwanag dahil baka sa huli, wala na tayong pagkakataong suklian ito. Ang tunay na pagmamahal ay hindi laging masaya ang wakas, pero sa puso ng nagmahal, ito'y laging totoo. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.